here in Caloocan City, 2nd District Representative. Magandang umaga ho, Congressman Erice. This is Aljo Bendio, sir. Good morning. Good morning. Morning, Aljo. Opo, ano po reaksyon ninyo dito po sa pagbibitiw ni dating Secretary Babe Singson dyan po sa ICI? Palagay ko po, wala na. ICI is dead. Kasi po, sa tingin ko, siya yung pinaka-knowledgeable pagdating sa infrastructure at siya yung pinakamataas ang credibility. Nakita naman natin na he was able to reform the DPWH during his time. Alam niya yung kalakaran sa DPWH, not only the technical matters. So, kung wala na siya dyan, wala na yan. Imagine, ang task nila is to investigate 23,000 projects in the last 10 years. And without him, palagay ko po, wala nang kahinat na yan. At palagay ko, mapapagbintangan na yan na washing machine lang. Stress daw po eh. Medyo ang inaalala dito ni Secretary Singson, yung kanyang kalusugan. Opo, go ahead po. Sa pagkakakilala ko po kay Sec Babe Singson, napakamahal niya yung bayan natin at siya ay very responsible. Hindi po ako naniniwala na dahil lang sa stress o sa dahil meron naman po kaming constant text messages. Noong pa lang sinasabi niya na dapat magkaroon talaga ng legislation. Kaya nga po yung aming sinumites sa Kongreso na bill para bigyan ng ganap na kapangyarihan, bigyan ng immunity at independence talaga yung ICI, pinapollow up niya po sa akin. At sabi ko nga, naipasa na namin sa committee, kaya lang biglang nahinto. Sabi ko, kaya yan yung sinabi ko nga sa kanya, parang baka maging ang image niya dyan, maging washing machine na lang. Sabi niya naman, hindi lang washing machine, nagiging punching bag na kami ng Office of the President. Wala namang support. Ano po ang batas na na-file po ninyo? Pakipaliwanag, napaka-importanting provision po nun para at least bigyan ng ngipin itong ICI, Kong? Coercive and contempt powers. Para yung mga ayaw pumunta, mapapunta nila. Okay. Pangalawa, meron kaming transparency provision para talagang transparent yung kanilang ginagawa. Pangatlo, kinakailangan po talaga na madagdagan ng membership from the academe and the civil society dahil di naman nila kakayanan. Pangapat, kailangan may pondo talaga ng gobyerno. Popondohan talaga sila sa GAA for the next 3 years. Yun yung aming so the next 3 years, dapat every GAA, meron silang karampatang pondo. Tapos meron po silang mga staff na talagang staff nila. Ngayon po, ang staff nila, DOJ, hindi naman nila kontrolado kung ano yung mga ginagawa nito. So NBI, hindi naman nila kontrolado. At bukod doon, dapat may immunity sila kasi napaka-powerful nung kanilang mga iniimbestigahan. Baka later on, after this, balikan sila ng mga kaso kung wala silang immunity. Yun po yung mga provisions na ito. Okay, so ito, naka-certify na ba as urgent yung bill na yan, sir? Hindi nga po eh. Ganun ba? Hindi mukhang malabo. Kaya ang hamon natin kay Presidente BBM, kung seryoso siya dito sa sa ICI, malaman yung katotohanan sa corruption, mapanagot yung mga kasala, dapat i-certify niya as urgent. Meron na pong batas yan, counterpart sa Senado, tapos na rin sa committee. Pwede na pong i-certify ng Pangulitan. Sa setback talaga. Malaki setback po ito sa misyon o opisina. Otherwise, ang magiging impression, talagang, especially now, pa iba-ibang narrative ng palasyo. Diba? Pagka nag-statement si Saldico, naiiba yung kanilang mga narrative. Okay. At we cannot just dismiss the allegations of Saldico. He was very close to Speaker Romualdez. Alam natin, araw-araw magkasama sila in the 19th Congress. They were the ones who worked for the GAA of 3 years. wala naman daw magiging epekto sa investigation ng ICI ang kanyang pagbibitiw at sinabi ho ni Chairman Reyes, tuloy lang ang kanilang trabaho at talagang gagawin ng lahat ng pamahalaan para makulong bago magpasko itong mga tao ito, involved. Bakit hindi nila iniimbita si E.S. Bersamin? Bakit hindi nila iniimbita si
Secretary Pangandaman na na sinabi mismo ni Senator Lacson na silang may kasalanan. Okay, so marami pang mga nais po ng taong bayan na pumunta na ho dyan, no? Para magsalita. In-invite na yata si Congressman Sandro Marcos willing magsalita and Pulong Duterte. Po. Ang mas nakakaalam po dyan, yung mga hanggang ngayon, hindi natin alam kung sinabi ni Yusek Cabral na siyang may hawak kung sino yung mga proponents ng mga insertions and amendments sa ating GAA. No? Okay, sige po. 2023. So, ICI is already dead, kumbaga. Tingin ko po, wala na. Zero credibility. Okay. Maraming salamat po, Congressman Edgar Erice. Good morning po. Salamat. Good morning. Thank you. Si Aljo Bentil.